So, baguhin ang buhay natin hanggat may panahon pa. Kahapon, naramdaman naman natin siguro yung lindol kung ikaw taga Central Luzon, right? Kung ikaw nasa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, maring hindi, but your loved ones, maring na-share sa iyo ang nangyari. So, isa lang yan sa mga indicators na ang buhay natin pwedeng maglaw anytime. And may mga deadlines, lahat ng bagay, di ba? So, I was thinking yesterday doon sa nangyari sa lindol, what if nadaganan kami sa building, di ba? So, ibig sabihin, wala tayong masyadong mahabang panahon to change our lives, di ba? Wala tayong forever para maghintay ng pagbabago sa buhay natin that will be consuming years para lang baguhin ang buhay natin. Alright? Kaya ang title natin ngayong umaga ay baguhin ang buhay hanggat may panahon pa. May panahon pa, mga believers. Kung first time mo ako mapanood sa YouTube channel, please subscribe. Click mo na po yung Doc GG Suwan. Thank you very much for finding me. Alright? And bago tayo magtuloy kung paano gagawin natin, dalawang bahagi ang pag-usapan natin. Bakit at paano. Okay, so, announcement tayo, April 27, this Saturday. I'm so excited to launch my e-commerce business. So, sa lahat ng may negosyo na gusto magpa-advertise to increase your sales up to from 20 to 40%, message mo lang ako 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. DKD Sunga. Alright, so yan. Yan ang ating ilo-launch this Saturday. And another na ilo-launch natin is nasa Robinsons Pampanga tayo this Saturday. First training natin ng how to be the next rockstar speaker. Doon sa gusto maging speaker, magkita po tayo sa Robinsons Pampanga and magpa-coach personal. After that, meron akong personal coaching. Meron pa tayong dalawang slots. So, pwede pa mag-message po kayo sa akin. Alright! So, yan yung ating baguhin ang buhay hanggang may panahon pa. So, inati natin sa dalawa. Number one, bakit nga ba, Doc D? Bakit kailangan baguhin natin ang buhay natin? Aside from what had happened yesterday, nangyari kahapon, meron pa tayong mga iba't ibang dahilan kung bakit kailangan nating baguhin ang buhay natin. Number one, kasi, bakit? Doon muna tayo sa reason, yung why. Di ba sabi ko nga, it's important that you know your why. It's important to know your reasons. Kasi that will keeps you moving That will inspire you and yun yung, hindi ka magi-give up It will make you focus. You will not give up when you know your reasons. Kaya maraming tao, alam nyo, give up sa buhay because they don't know their purpose. Di ba? Kaya nga pagka nag-alarm clock tayo, inis-snooze mo siya. So, tumawag ka pa ng 5-10 minutes because your reason to wake up is not enough para bumangon ka. Pero pansinin nyo, pag may major event tayo sa company, o ikaw mismo, may special event ka, meron kang imimit na tao, may date, di ba? So, minsan, nauna pa tayo sa alarm natin because we have the strong reason. So, it's important for you to know your why, to know your reasons. Maraming tao, they don't know their reasons. Na-share ko na sa isa sa mga seminars ko. So, I read it from the book of Tony Robbins. By the way, ito yung book ni Tony Robbins. Right. Ito po. I read it here. Tony Robbins. Yan. Money Master. Master the game. Yan. So, ang sabi niya dito, marami daw mga astronauts na di-depress. They are depressed kasi after nilang makarating sa outer space, kakamayan daw sila ng mga president. Then, after that, wala na. Depression. Because they don't know the reason. Bakit nga ba naging astronauts ka? Ano ba talaga yung reason mo? Gusto ba talaga o trend lang siya or you just want to prove something? Diba? Unlike Manny Pacquiao. Alam niyo si Manny Pacquiao, very clear ang reason niya. 10 times na siya numero sa MGM Grand. Right? And 10 times na siya in-interview, Tagalog, English, ang tanong sa kanya, bakit ka sumasali sa boxing? And he is consistent. Sabi niya, gusto ko mapasaya yung mga tao. Kaya kahit sinasabi na sa kanya ng mga trainer niya, huwag kang sumuntok, pupunta pa rin siya, susuntok pa rin siya Kasi alam niya reason niya. Gusto niya mapasaya lahat ng mga nanonood. He's the only boxer na sumusuntok talaga ng consistently from round 1 to round 12. Kasi alam niya reason niya Gusto niya may kasamang pagpapasaya ng kapwa. Tingnan niyo ibang boxer. Gusto lang kumita, di ba? Hindi naman sumusuntok Diba? So, it's important to know your reason. Alright? So, number one, bakit nga ba kailangan mo na mabago? Because, ayan yung gusto ng Diyos sa atin. Alright? Gusto ni Lord 2 Corinthians 5:17, gusto niya bago nila lang na tayo, di ba? Ang design kasi ni Lord sa buhay natin
is iwanan na natin yung old self natin. Sabi nga nung kapatid ko, don't look back to your old self. So kung meron na tayong mga binago nating balikan, di ba? Kasi gusto ng Diyos maayos na tayo eh. Ang gusto niya, brand new tayo. Kasi gusto niya mapagtagumpayan natin lahat ng masama, kasalanan sa buhay natin. Di ba? Kaya sabi niya doon sa the 7 last word, sabi niya, it is finished. It's a voice of victory. Tapos na. Napagtagumpayan niya na lahat, di ba? So, kaya natin pagtagumpayan ang pagbabago ng buhay natin kasi gusto ni Lord. Yung maliit na bisyo, kaya mong pagtagumpayan niya. Sabi mo lang, hindi. Yung sigarilyo, alak, lahat ng mga vices, kaya mong pagtagumpayan yan eh. Di ba? Katamaran, kaya mo din yan magpagtagumpayan. So, lahat ng mga weaknesses natin, kaya natin magtagumpay. Kasi yun yung plano ng Diyos sa atin. So, kailangan mo na magbago ngayon kasi gusto ni Lord bagong buhay tayo. Right? Gusto ni Lord maayos tayo. Yun ang design niya eh. Yun ang design niya sa atin lahat. Maging maayos tayo. That's the first reason. Second, bakit kailangan na magbago hanggat may panahon pa? To fulfill your, yan. To fulfill your potential. Tama po ba? Spell natin. To fulfill your potential. Kasi hanggat hindi tayo nagbabago, hanggat hindi tayo nag-i-improve, hindi na marirealize na eto pala yung maximum na potential na kaya mong gawin. Sabi ko nga, God is still making us. And it's not yet your present situation now is not your final destination. Alright? So, minsan nandito pa lang, eto ang maximum, nandito pa lang tayo eh. Di ba? Kasi nga, ayaw natin magbago. Di ba? Paano tayo mapopromote kung panay tayo late, panay tayong complain, negative attitude natin. Di ba? Hindi tuloy ma-develop yung full potential natin, nahaharangan eh. Nahaharangan ng mediocrity. Di ba? Ay, Ma'am Mariby, tama na ba? Meron po akong taga-correct ng aking pronunciation. Meron tayong English trainer. Di ba? So, is to fulfill your potential. Ba? So, hindi natin ma-reach yung potential talaga natin kasi nahaharangan ng mga nung mga bad habits, nung doubt, di ba? Fear of the unknown. Sabi nga ni Dan lang, ngayon kakapanood ko pa lang eh. Meron 2 mahadlang ng success natin. Ang dami nating doubt. Baka hindi pwede, baka hindi tanggapin, baka it will not work. And second, fear of the unknown. Natatakot tayo. Ano mangyayari? What if? Pag nilaunch ko ito, ano mangyayari? Alam nyo, at this point in time in my life, I always launch new things. Ang daming unknown, but I still launch new things. Ang daming, may doubt ako, yeah. Pero sabi ko sa doubt na yan, tumabi ka dyan. Mas stronger ang will ko kaysa sa doubt. Like now, this April, I'll be launching 2 things. Last March, I launched my overrun business and it's growing. Di ba? Natulungan ko kapatid ko magkaroon ng business. Pati yung mga mo order na nagkaroon ng maliliit na business. Di ba? And I launched my Great Life. Kung gusto maging reseller ng Great Life, message mo lang ako. And now, this April, I'm launching this big thing. Alright? And come May, meron na ako naka-line up. So, ang pangalan natin sa May, I think, Power Box. Yan. So, ano yung Power Box to? Abangan natin yan. So, fulfill your potential. Huwag tayo matakot. Yung unknown, hayaan mo siya. Para ma-known mo siya. Kasi, ayoko mamatay ako na ang dami kong what if. What if I launch it? What if I did it? Kaya, siguro, nakuha ko yan when I was in college. College pa lang ako, kaya iba na ako sa mga klase ko eh. Lahat sila direct. Nag-public kami lahat, pero ako lang talagang, sabi ko, gusto ko matry yung ibang bagay. So, I went to Manila, I resigned. I went to NGO, di ba? Ako lang hindi nag-aral ng graduate school sa Manila. Sabi ko, gusto ko makita ko ano meron sa Miriam College. I want to finish my PhD sa Miriam. Di ba? Ang dami kong fear. Mahirap lang kami noon when I started my PhD in Miriam. Hindi pa ako ganun kayaman. Lahat ng klase ko naka-Mercedes-Benz, naka-BMW, ako dumarating, naka-tricycle. Pag metro kami, pupuntahan sa malapit lang, sa Pasig, sa Pasay, sabi nila, saan mo gusto mong sumabay? Sabi ko, diyan na lang sa Mercedes-Benz. Di ba? So, develop your full potential. Meron ka bang fear? Meron kang doubt? Di ba? Wala. Dapat mong baguhin. Kasi, baguhin mo na yan, pananaw mo, negative and everything, like kang takot.
Di ba? Maramdami ka masyado. Why? Kasi, kahit merong lalabas sa yung potential eh. There is giant in you. There is a mighty person na gusto lumabas sa pagkatao mo. Diba? Pero ayaw nating gawin, diba? Meron diyang nagumulagpus na someone eh. Diba? Sabi ko ako, sabi ko I was late eh. Too late for this. Nung pa pala, dapat ako naging speaker eh. Nung pala ako dapat naging coach. Dahil ko na sana na coach, ang dami ko na sana natulungan ng mga tao sa paligid. Kaya lang, dinilay ko yung pagbabago eh. Dahil kong takot, di ba? Bago ako gumawa ng ibang bagay nun, kinonsult ko na lahat ng tao sa Pilipinas. So wala akong nagawa, di ba? So ngayon, wala akong ino-consult. Launch na launch. Ita-text ko na yung team ko, gawin natin to. Dok, ano to? Sige, gawin mo yan. Di ba? And, third reason, bakit kailangan mo nang baguhin ang buhay mo? Okay? Of course, for your family, for your community, and for your friends. Lalo sa family mo, kailangan mo na magbago para mabago naman yung buhay ng pamilya mo. Sa mga padre de pamilya, sa mga parents, kailangan natin magbago. Buwasan na natin pagiging sobrang nagger, di ba? Sobrang inom, sobrang bisyo. May pamilya po kayo eh, di ba? The more na dinidelay mo yung pagbabago mo, nagsasuffer yung family natin. Nagsasuffer yung mga friends natin na lagi natin inuutangan. Kapitbahay natin hinihingan ng bigas, hinihiraman ng pera. Nakakahawa din po sila, di ba? Yung community na naghihintay ng iyong invention. Yung community na naghihintay sa iyo ng negosyo. If Bill Gates, Zuckerberg, Jeff Bezos, Jack Ma did not change, alright? Paano tayo? Wala tayong Facebook. Di ba? Walang Microsoft. Walang Alibaba.com. Walang Amazon. Wala tayong na-orderan ngayon. Di ba? The world is waiting for you. Meron silang kailangan sa'yo. The marketplace is waiting for you para mag-provide ka ng solution. That's why you have to change. Alam mo, kanina binanggit ko na, di ba? I just realized. Ang dahil palang OFW na naghihintay sa akin to change. Because I delayed it. Kasi ngayon ko na-realize eh. Sila nga nagtatampo sa akin, tinatanong nila ako, Dok, nasan ka nung marami akong pera? Dok, nasan ka nung bata pa ako? Dok, nasan ka? Naisip ko rin eh. Nasaan nga po noon? 10 years ago. 10 years ago, matamad pa ako eh. 10 years ago, nagpo-procrastinate ako. 10 years ago, nasa complaining stage ako. 10 years ago, nandun tayo sa mediocrity. Di ba? 10 years ago. So sayang, had I changed 10 years ago, ang dami na sanang OFW, may investment, may business. Ang dami na sanang empleyado, mayroong multiple sources of income. But I delayed it. Dinidelay natin. Dinidelay mo. Sana yung anak mo nakagraduate na. Sana yung anak mo maayos na. Sana may bahay na kayo, di ba? Sana may negosyo ka na ngayon. Had you changed earlier? Kaya lang, dinidelay natin eh. Di ba? So, baguhin ang buhay. May chance pa. Ayan yung why mo. Ayan ang reason mo. Bakit kailangan mo magbago? Gusto ni Lord. Di ba? May potential ka eh. Hindi ikaw yan. Hindi pa ikaw yung final. Yung shape mo, hindi pa yan eh. Di ba? May shape kang maganda, kaya lang hindi pa lumalabas eh. Paano lalabas? May bisyo pa eh. Paano lalabas? May mga negative attitude pa. Hindi talaga lalabas yan. Di ba? So, alisin natin yan para ma-develop yung full potential natin. And, for your family, isn't it that strong? Hindi ba enough reason na yan? Na naisip mo yung family mo? Diba? Yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, naghihintay ng tulong natin eh. Diba? Baka tayo hinihintay niya para makapag-aral din yung mga anak niya. Dokti, di ba maasa naman siya? Hindi, that's tulong natin yun eh. Diba? Naalala mo, tinulungan ka din. I remember when I was in college pa lang, pinagtutulong-tulungan ako ng mga kamag-anak ko, diba? It's pastor. Ang daming tumulong sa akin, diba? So it's time. Sa'yo din, may tumulong, di ba? So, it's time naman, tumulong tayo. Alright? So, yan yung, bakit? Punta naman tayo sa paano. Alright? Dok, paano ba ako magbabago? Sige, na-realize ko na that I need to change. Na-realize ko na kailangan ko kailangan kong baguhin ang buhay ko. So, paano ba? Ano bang gagawin ko? Alright? So, anong gagawin natin? Meron din 3 dito. Yung paano. Number 1, madali lang, simple lang. Kung paano ko mabago.
You make a decision. Desisyonan mo na ngayon, di ba? The decision is now. And who will decide? Ikaw. Para mabago ka, hindi yan desisyon ng best friend mo. Hindi yan desisyon ng kapitbahay mo, ng boss mo, ng office mate mo. And it's not even the decision of our president. Kahit sino maging president natin, kung hindi mo babago yung sarili mo, hindi mababagong buhay mo. Kahit, kasi si president ano kasi si president? Wala siya kinalaman sa personal life mo. Wala siya kinalaman dyan, kapatid. Ikaw ang magdidesisyon para baguhin ang sarili mo. Right? Kaya kasi minsan di tayo na babago, di ba? Hintayin natin, sabihan pa tayo, magbago ka na. God, pati ba yung sasabihin sa'yo, why don't you make a decision right now? Sabihin mo sa sarili mo, mag-pray ka, Lord, mula ngayon, babaguhin ko na yung sarili ko. Kasi wala nang time. Wala nang time eh. Yung edad mo na, 50, 60, 30, Dok, bata pa ako. Hindi mo alam, baka 5 years na lang tayo mabuhay sa mundo eh. Di ba? Because tomorrow is just a promissory note. Hindi siya automatic. Kanina nagising tayo, akala mo automatic, everyday magigising ka. Hindi. It's God's grace. Kaya nga everyday, sabi mo sa Panginoon, pag-isip, Lord, salamat, you extend one more day in my life. God extended one more day in your life. 2 years pa ba extend Lord sa'yo? 3 years? Di natin alam. So, wala na tayong time. Okay? So, make decision. Alright? Second, paano tayo magbago? Dapat may effort tayo. Pag nag-decide ka, may kasamang effort. Okay? That means, okay, babaguhin mo yung routine mo, babaguhin mo na yung daily routine, matututo ka na, makipag-usap ka sa ibang tao, so magiging intentional ka na. Intentional learner, intentional changer, di ba? Sabi nga ni John Maxwell, be intentional. So lahat ng mangyayari sa buhay mo ngayon, intentional, may intention ka, kaya na bagong buhay mo, may intention ka. Di ba? So, mag-effort tayo. Hindi madaling magbago, I'm telling you, not. Hindi siya madaling mabago, pero kaya kailangan natin mag-effort. Pag nag-effort ka, mababago naman tayo eh, di ba? Ang dami natin nakikita sa TV, kapitbahay natin, dating adik, ngayon maayos na. Dating problema ba? Ngayon, nagpipreach pa, di ba? Dating mahirap, ngayon yumaman. Kasi may effort. Yun lang yun eh, may effort. So, exert effort, alright? And paano? Maggawa ka ng specific things. Like, mag-start ka na ngayon. Number 1, mag-start ka na mag-develop ng multiple sources of income mo using your skill, using e-commerce. Kung gusto mo, Dok, paano ba e-commerce? I can help you. Di ba? E-commerce business, kaya natin. Mag-launch ka na ng investment mo. I'll teach you anong investment ang pinakamaganda, pinakamabilis na pampayaman. Business, paano? Di ba? So, yan na. Pupunta ka na sa specific para mabago na yung buhay mo. Okay? So, na-motivate ka na, na-inspire ka na. Di ba? Ang next step mo ngayon is specific things na gagawin mo. Ano mga gagawin mo specific things? Like, yan, sisimulan mo, mag-add ka ng additional sources of income sa sarili mo. Kung paano, I can help you. Okay? Start your investment and start your business. E-commerce, madaling-madali. Kaya-kaya mo. Alright? So, delivers, ayan ang mga dahilan. Okay? Kung bakit kailangan mo nang magbago. Okay? Hanggat may panahon ka pa. Hanggat may time pa tayo. Hanggat malakas ka pa. Hanggat 20 ka pa lang. 30, 40. Hanggat, kung may edad ka na, hanggat nakakalakad pa tayo. Let's change our lives. Alright? Kasi yan gusto ni Lord eh. May potential ka. Not yet late. Maraming nabagong buhay, late na in the latter part of their life. Diba? And for your family. And paano? Make a decision, mag-effort. Pag di ka nag-effort, walang mangyayari. And make specific things. Alright? Kung paano sisimulan lahat ng yan, I can help you. Tawagan mo ako. 0939-5254-311. I can be your coach. Alright? So, see you Saturday, Robinsons Pampanga, lahat naman gusto magpa-coach. And sa May 4 po, nasa Manila naman tayo, SM North and Makati. So, meron pa tayong dalawa slots for coaching. Tawagan mo lang din po ako. Alright? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright? So, thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!